lahat, tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat nila Margie Baluwag, Ginga Ben Marquez family, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Panlaque family, Dorado family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Rachel Rodriguez, Lociano family, Dining family, Lino family, Emma Magtagnog, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim, Edna Laga family, El Amparo family, Arga family, Gillette Yupanco, Josie Bulanadi and family, Berbosedad family, Angelica Tolentino, Irma Ramirez, Rochi Harder, Diana Andaya, Reynaldo Lociano Jr., Lociano family, Ferdy and Aji Del Mundo, Montilla and family, Gutierrez family, Salviejo family, at De Leon family. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling nila Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Lisa Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sabeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, at Matthew Francisco. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Vanji Villanueva and family, Princess Senet Arce, Janet Lynn Mayorga at Edeline Ferrer. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Cascasan, Conrada, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Consuelo and Teodora Cordova, Alicia, Monsenor Norberto Habos, Monsenor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dison, Mariel, Lea May Pantino, Christian, Anthony Vargas, Rosa Haplik, Alberto Maligon, Francisco De Sena, Pasencia De Leña, Teresita Tiocson, Ramiro De Sena, Maria Alona De Sena, Antonio Consuelo, Andrian, Amodito, Corazon, Alihey, Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Ana Kena, Jose, Eric Ednalaga, Rosario Brown, Teofila, Juanito, Daiseline, Lore, Francisco, Jose Sr., Roque, Geraldine, Tirzo and Aurelio Salviejo, Leticia Orencio, Glenn Beltran, Gary, Jaime Jr., Emperatriz, Onofre, Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi Mariano, Onofre Avila, Lucio Pronton Glenn Beltran, Gary Dolores Paredes, Rosendo, Virginia and Christine Manalansan, Roberto and Zenaida Arce, Esmeralda, Noli, Maximo Sr., Rolly, Mamerto, Edion, Ida, Ramon, Norma, Panganiban, Vivencio, Jeng Jeng, Simplicio and Lucia Sabado, Freddie Brown Jr., Jimmy Brown, Eric, Almira, Melencio, Walter, Rosalie, Anita, Zephyr, Remedios, Felix,
Juanito and Amelia Antonio, Solemnidad, Laura Virgilio, Jesus, Jesus Jr., Erlinda, Caridad Flor, Rufino Marinas III, JJ, Angelico Cuevas, Eduardo Hernandez, Eduardo Sr. and Luz Biminda Ferrer, Cristina, Jose Sr., Jose Jr., Ricardo, Benedict, Rosemary, Pepito, Armando Hilarion, Juanito Martinez, Gualberto, Gilbert, Reynante, Ramon Arca Jr., Tirso Salviejo, at ang mga kaluluwa ng mga dating naglilingkod sa ating parokya. Dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos ng pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Pinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng banal ng awa. Pinasimula ni Santa Faustina Kowalska ang debusyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tumayo po ang lahat. Magsiawit na bayan, pinagpanaka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpanaka, dakilang biyayang pangako niya, Kristo sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-iyog na Diyos natin. Sa buhay niya sa mundo, inihayag kanyang puso, tinig ng Ama natin Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, at ito rin po ay pagdiriwang ng linggo ng banal na awa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ay kawayakan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Nasasalamatan ka namin sa iyong dakilang hangking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay, ng anak mong pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Tunay na naghahari ang diwa ng pagiging bukas palad noong panahon ng mga unang Kristiyano. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbubuklod sa kanyang mga alagad upang magkaisa sa isip at damdamin. Apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayang sabihin kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Pag-ibig niya'y walang Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ko at pinarusahan.
lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas sa iyong Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Sino mang naniniwalang mahal siya ng Diyos ay nagmamahal din sa Diyos. Hindi pabigat ang mga utos ng Diyos, bagkus ito'y kagalakan para sa isang taong umiibig. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus, ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo. Sa kanyang kamatayan, hindi lamang sa bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon.
Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 2 linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay at ito po ay itinalaga din ng ating dating Santo Papa na ngayon ay santo na, no? Si St. John Paul II na ipagdiwang ng buong simbahan ang kapistahan ng Linggo ng Banal na Awa. Mapagpatawad ang Diyos at ang kanyang pagpapatawad ay nanggagaling sa pag-ibig at habag o yung awa para sa ating lahat. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, kinahabagan ka ng Diyos. Sa kwento natin, sa pagpapatuloy po, no, ang panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, no, panahon ito, season na tinatawag. Hindi lang ito kapistahan ngayon o isang araw katulad ng mga ipinagdiriwang natin. So may panahon tayo ng Kwaresma, ngayon naman ay panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, season. So hindi lang isang linggo, kundi may mga susunod pang mga linggo bago po ang pag-akyat ni Jesus sa langit. At yung doon, no? Saka tayo papasok sa panibagong panahon na babalik tayo sa mga ordinaryong panahon. O ngayon po, nandun tayo sa diwa ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Matapos matunghayan natin ang pagkabuhay ni Kristo noong nakalipas na linggo, ngayon sa 2 linggo, siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad. Nasaan ang mga alagad?
nasa isang silid. Nandoon sa isang bahay na kung saan nakasara, nakapinid ang mga pinto dahil sa, di ko alam kung anong pinakadahilan, pero kung sakali po, ilalagay natin mga sarili, bakit tayo naglalak ng pinto? Bakit tayo magsasara ng ating tahanan? Unang-una na dyan, ang dahilan ay takot. Ito marahil ang isa sa mga naramdaman ng mga alagad dahil ang kanilang kinikilala at sinasamahan na Panginoon ay hinuli, hinagupit, pinarusahan, ipinako sa krus, ipinapatay. So, may tendency na lahat ng mga followers, lahat ng mga alagad, estudyante, ay maaring ganun din ang sapitin at pwedeng pinaghahanap na rin sila. At dahil sa takot, nagtatago ang mga alagad. Ang isa ring dahilan na pwede kung bakit nagtitipon ang mga ito, bakit nagsama-sama, ay dahil nagkakaintindihan sila. Sa anong paraan? Yung kanila pong, yung guilt nila, yung konsensya nila. Labis ang kanilang kalungkutan na bukod sa nawalan sila ng isang Panginoon, yung kalungkutan na alam mo kung paano ka pinagtanggol ng taong yan. Alam mo kung paano ka tinanggap ng taong yan. Noong mga panahong wala nang naniniwala sa iyo, walang tumatanggap sa iyo, mayroong nanindigan, pero nung mga panahon na siya ang nangangailangan ng kasama, wala silang lahat. Diba? Ganun yung pakiramdam natin. Kaya ang ginagawa din natin, dahil hindi rin natin matanggap kung ano yung nagawa natin, nagkukulong na lang tayo. At yung isang magandang makita rin natin, bakit ka nagkukulong? Ano yung mga dahilan kung bakit isinasara mo ang iyong sarili sa iba? Ayaw mong magpapasok. Ayaw mong may mga musta. Ayaw mong may kumausap sa iyo. Ano ba nangyari sa iyo? Pwedeng sa ganito na sitwasyon na may apply din natin sa ating mga sarili, nakakalakad tayo sa labas, pero nakakulong. Nakakulong ka sa nakalipas. Nakakulong ka sa karanasan mo. Either nakakulong ka sa ginawa mo o ikinulong mo ang sarili mo sa ginawa sa iyo. Lalo na yung mga masasakit po, yung mga nakakalungkot na pangyayari, yung mga disappointment. Yan. Kaya ang isang indicator po kapag ang isang tao nakakulong, yung lang po, hindi naman yung nakakulong sa rehas, pero naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Ang isang tao na nakakulong ang kanyang sarili, yung emosyon niya, may mga nasosuppress na emotion na hindi mailabas-labas, malungkot ang buhay. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo, yung mga mukha. Malungkot ba? Di ba yung malungkot kasi hindi mo masabi, hindi mo maamin, hindi mo ma-verbalize, wala eh. Kasi nga kinulong mo lang. May mga gustong pumasok pero hindi makapasok, kaya hindi ka makita. Kaya kahit anong pagwawalwal ang gawin mo, pagliliwaliw ang gawin mo, alam mo kung nakakulong ka sa nakalipas. Kumakanta pa tayo. Ang buhay ng Kristiyano ay, di ba, ang lulungkot nyo? Masaya na nga, di ba, Nag-aleluya na nga tayo. Alleluia! Pero ito po yung kagandahan ng Pasko ng Pagkabuhay na makita mo nawa. Ikinulong nila ang kanilang sarili. Pero anong ginawa ni Jesus? Lumitaw sa gitna nila. Nagpakita si Jesus sa kanila. Kaya sabi ko, ano ba yung mga dahilan ng mga alagad? Nahihiya sila?
naunawaan ni Jesus yun. Kaya nga, siya naman mismo ang napakita. Di ba? Siya nga ang humahanap sa kanila eh. Nagtago sila lahat, di ba? Nagtakbuhan sila eh. Pero nung mabuhay si Jesus, hinanap ni Jesus ang mga alagad na ito. At ano ang kaloob ni Jesus? Kapayapaan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, makipagbati ka na. Kasi hanggat di ka nakikipagbati, hanggat hindi ka nagbibigay ng peace, ng kapayapaan, at hanggat hindi ka tumatanggap, hindi mo tinatanggap yung peace, yung kapayapaan, papangit ka. Nakakatiyak ako dyan. Papangit ang mukha mo, papangit din ang ugali mo. May pangit ba sa tabi nyo? Yan, nakakapangit po ang kalungkutan. Nakakapangit yan. Lungkot na dala ng mga nakalipas. Nangyari na yun eh. Tapos na yun. Mayroon tayong hinaharap. Mayroon nga tayong kasalukuyan eh. Kaya lang, ang hilig natin mabuhay sa nakaraan. Sabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Peace na tayo. Di ba? Peace na tayo. Yung taong nasaktan, ito yung nagbigay pa ng kapayapaan para mapalaya niya itong mga taong namumuhay sa kanilang kalungkutan, namumuhay sa kahihiyan, namumuhay sa pagsisisi. So hanggat di natin, alam nyo, no? Kaya nga, hanggat hindi natin tinatanggap ang kapayapaan na ibinibigay ni Jesus, tandaan niyo po ito ha, hanggat di natin tinatanggap ang kapayapaan na nanggagaling kay Jesus, iinit pa ng todo ang panahon natin. Kasi ang taong walang kapayapaan na nanggagaling kay Jesus, hindi niya matatagpuan yung kapanatagan, yung contentment. Paano ko ba nasabi na iinit pa ng iinit? O bakit? Sino ba nagpapaputol ng mga puno? Yung mga gusto pang yumaman. Mayaman na, gusto pang yumaman kasi hindi pa nakikita na mayaman na sila. Ay, reklamo tayo. Ang init na ng panahon. Dati, walang pasok kapag may bagyo. Ngayon, walang pasok dahil sobrang init. Nakakainit kayo ng ulo. O ano ba nangyari? Lahat ng puno sa paligid natin, pinapatay natin kapalit ng halaga. Kasi nga, pag maraming pera, mabibili natin kung anong gusto natin, mapupuntahan natin kung anong lugar ang gusto natin, no, magbabakasyon tayo sa kung saan-saan, at kapag nagbakasyon naman tayo, lahat ng mga nandoon na mga puno, kabundukan, sinisira. Sino mga lumaki dito sa Kamba? Wala na? Ano, lahat kayo migrante? Di ba? O, sinong lumaki dito sa Manila? Ayan, marami tayo. Di ba ang daming puno dati? Ito nga lang, di ba? Mapapansin mo, yung Luneta, yung may mapa. Di ba may mapang malaki dyan sa Luneta? Di ba ang daming puno dyan? O ngayon wala na. Di ba umakit ka pa, tapos pipicturean mo pa yung mapa, di ba? Ano? Ay, hindi yung mapa yung pinupundo. Yung mga puno, wala na. Tapos, ang init, Father, ang init. Nakakatiyak ako, walang kapayapaan ang mga taong sumisira ng kalikasan. Pero hanggat hindi natin tinatanggap ang kapayapaan na binibigay ni Jesus, wala talaga. Pero sana, no, sa atin, mga personal natin, kaya mahalaga po no, na tayo mismo, individual, ay magkaroon tayo ng kapayapaan.
iniaalok na ito ng Diyos. Ano man ang nagawa natin, kasalanan o pagsuway sa utos ng Diyos, kung pagsisisihan lang natin, kung ihingi lang natin ng tawad, patatawarin tayo ng Diyos. Walang anumang laki ng kasalanan na po pwede natin sabihin, imposible na akong patawarin ng Diyos. Ngayon mismo sinasabi sa atin, gusto tayong patawarin ng Diyos. Gusto nga niya tayong iligtas, pero kailangan mong tanggapin. Kasi ito yung freedom natin na hindi pwedeng, hindi sinasaklawan ng Diyos, yung kalayaan natin. Pero kailangan mong pumili, kailangan mong tumanggap. Kasi hanggat hindi mo rin tinatanggap, hindi mo rin maibibigay. Kaya madali sa atin magpatawad kasi una tayong nakaranas na patawarin. Yan nga sabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo, pinatawad na. Ang hindi nyo pinatawad, hahabulin kayo kahit sa hukay. Diba? Ang patawarin nyo, pinatawad. Ang hindi pinatawad, hindi rin patatawarin. Kaya, kahit patay na, hindi ko alam, pero kahit patay na, hindi pa tayo matahimik. Nafe-feel nyo ba yun? Minsan? Yung kahit wala na yung tao, hindi ka pa natatahimik kasi hindi mo pa pinapatawad. Kaya yung iba po, kayo para kayo ring mga adik-adik din kayo minsan, Patay na yung tao, sasabihin nyo, nagpakita. Patay na yung tao, sabihin nyo, nagmumulto. Father, pakibless nyo po kasi may nagpaparamdam po dito Kaya pwedeng, yung masasagot na, bakit nagpaparamdam? Baka kasi kailangan kang humingi ng tawad o kaya baka kailangan mo siyang patawarin. Gusto lang niyang mapatawad mo siya kasi kahit sa hukay, hindi siya matatahimik. Buhay ka pa, hindi ka natatahimik. Buhay ka pa, wala kang peace of mind. Buhay ka pa, wala kang kapanatagan. Patay ka na. Naagnas na nga, buto na nga lang. Naabo ka na nga sana po, habang buhay pa tayo, habang humihinga pa tayo, free, unlimited ang pagpapatawad ng Diyos. Tanggapin mo. At yan ang magbibigay din ng lakas sa iyo para makapagpatawad ka. Sino bang hindi yung mapatawad? Yung ipinagpalit ka? Huwag kang mag-alala. Yung dating sexy, mas mataba na ngayon. Minsan yung mga babae kasi hanggang ngayon yung lalaki hindi nila mapatawad kasi pinagpalit, di ba, Kasi dati, totoo naman, mas maganda yung ipinalit sa'yo, Pero ngayon, mas maganda ka na kaysa doon. Move on na, Hayaan mo na siya mag-alaga doon sa lalaking nang iwan sa'yo, Sana po, Hindi kailangan magbayad para makamtan natin yung peace of mind natin. Na kay Kristo lang. Sana makita natin yon. Sana makumbinsi tayo. Huwag na tayong magduda pa na tayo ay patatawarin ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako
sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos, na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Ang ating itutugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. May padama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa, ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa at pagpapatawad ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Lupig na buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, paspasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay sa bagong buhay. O Jesucristo, kasing gabay, paspasan mo ang aming alay. Paspasan mo ang aming Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan ay pagkadalisay noong sila'y binyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat.
sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, haleluya. Si Kristo'y nabuhay, haleluya. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, haleluya, haleluya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagupili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo, Amen. See on me, oh God, in your kindness, in your compassion, blot out my offense. Wash me, oh God, from the stains of my guilt and cleanse me from my sin. My offenses, truly I know them. My sin is always before me. Against you alone have I sinned. What is evil in your sight I have done. Have mercy on me, O God, in your kindness, in your compassion, blot out my offense. Wash me, O God, from the stain of my guilt, and cleanse me from my manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Bukas po, araw ng Lunes, 8 ng Abril, ay ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Ang ating pong banal na misa ay sa 6 ng umaga at sa 6 ng gabi. Maraming salamat po. Ngayon po ay buwan na ng Abril. Lahat po ng nagdiwang at magdiriwang ng kaarawan, maaari pong pumunta sa unahan. Mga birthday, April celebrators natin. Para po sa espesyal na panalangin at pagbabasbas, para po sa biyaya ng buhay. Diyos ng sanlilika, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng mga kapatid naming ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay
at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat na ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Muli po, maraming salamat sa inyong mga donasyon, mga pledges nitong nakalipas sa buwan ng month of March. Lahat po ng mga tumulong at patuloy po na sumusuporta sa mga online viewers po, sa mga online donations. Maraming salamat po. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayatiyag at ating ibunyag pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus ang siyang sa mundo'y tumapos langit at lupa araw at talang ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Halina't sumayaw, lukso sabay sigaw. Ang ngalan niyang ang kinsing ningning ng bituin. Liwanag ng Diyos, umaatin, langit at lupa. Siya'y paparihan, siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.